Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Daily Word at salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Nawa po'y magdala ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. At kung di ka pa nakaka-like, comment, share, and subscribe at follow na rin ang ating page sa Buhay Missionary. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon at itutuloy natin ang ating series in the Book of Proverbs. Ang ating teksto ay mula po sa Kawikaan at 3 hanggang 27 hanggang 32, di ba? Proverbs chapter 3 verse uh, 27 to 32. Sabi doon, do not withhold good from those whom it is due. When it is in your power to act, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I will give it to you. When you already have it with you. Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse anyone for no reason when they have done you no harm. Do not envy violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse, but take the upright into His confidence. So, ang ating title po ngayon ay, Sino ka kung walang nakakakita sa iyo? Yan po yung title ng topic natin ngayon, Sino ka kung walang nakakakita sa iyo? So, ang kawikaan, ang talatang ito ay tinatalakay niya po dito ang mahalagang principle of life na nakabatay sa karunungan ng Diyos, di ba? Ang pagiging tapat natin at mabuti at ang mga bunga nito, no, ang mga bunga ng aksyon natin ay makikita po sa ating mga relasyon at community. Makikita naman magiging pruweba ito sa ating mga relationship sa iba at sa community. So ano po yung lesson na makikita po natin dito? Unang-una, generosity and responsibility, o sa Tagalog, bukas palad at responsibilidad. So verse 27 to 28, sabi doon, do not withhold good from those to whom it's due when it's in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I will give it to you when you already have it with you. Sabi ni Solomon, no, wag mo sabihin na bumalik na lang siya tapos bumalik ka na lang bukas at ibibigay ko sa iyo, pero kaya mo naman ibigay sa oras na ito. So, pinapaalala sa atin na ang kawikaan na kapag tayo ay may kakayanan ng tumulong, ito ay isang responsibility. Responsibility at na hindi dapat ipagpaliban, na hindi natin dapat gawing dahilan ng ating oras upang hindi makapagbigay ng tulong sa iba. Di ba kapag lalong-lalo pag may mga taong nangangailangan, naalala ko lang yung may isang illustration, may isang story. Di ba may isang tao daw lumapit na humingi daw ng tulong, na wala daw silang makain, pero yung isang taong hiningi niya ng tulong ay meron naman. At sabi niya, sige, pagpipray na lang kita para magkaroon ka ng mga kailangan mo sa araw na ito. So, parang ganun, di ba? Pero pwede naman, sabi nga ni Santiago, may mga tao daw na umapit daw sa'yo na walang damit, tapos nung meron ka naman extra damit, parang ganun. Tapos, hindi mo siya binigyan, pero meron ka naman extra damit, tapos siya daw ay nilalamig, pwede mo siyang bigyan sa panahon na ganun. So, ang pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa oras ng pangangailangan ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag nagpapakita daw tayo ng tulong at oras sa pangangailangan ay isang pagpapahayag ng ating pagpananampalataya sa Diyos. Kapag nagbigay pala tayo ng tulong, pinapahayag din pala natin yung pananampalataya natin. Pinapakita din pala natin yung pananampalataya natin sa Diyos at pagsunod sa kalooban niya. So, ang pagiging tapat at mabilis na tumulong ay isang pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi nga, pinagpapala ang mga taong nagbibigay, no? So, pangalawa, integrity in relationship. Verse 29 to 30, sabi doon, do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse anyone for no reason when they have done no harm. Sabi po doon. So dito, sa Proverbs, ang Proverbs ay nagpapayo laban sa mga plano o gawain na makakasakit sa iba. Tulad ng paninira ng pangalan. No? Naalala ko lang kanina, devotion principle. No? Inakusahan siya ni Tertullius, no? Na orator to present religious leaders case before Roman governor. No?
binigay din sa Roman governor at may tatlong accused kay Paul. Unang-una, he was troublemaker stirring riots among the Jews around the world. No, si Pablo, nung panahon na nag-mission siya sa Acts 24, no, doon inakusahan siya na gumagawa siya ng gulo sa lahat ng mga Hudyo sa buong mundo. Pangalawa, he was leader of unrecognized religious cult which was against Roman law. Gumagawa daw siya ng religious law na hindi na against sa Roman, no? Gumagawa siya ng religious group na against sa Roman, against sa Roman law. Pangatlo, he had tried to discreated the temple. Ibig sabihin, parang ganito lang sa madaling salita, gusto niyang sirain daw yung mga templo, parang gano'n. So, yun yung accusation kay Pablo sa Acts 24. So, may kita natin na may mga taong gano'n. No? Kahit ang mga matitinding pananampalataya, may pananampalataya ay nakaranas din ng mga ganitong mga pangyayari. Diba? Even following of Jesus Christ, alam naman natin na meron tayong breakthrough, may blessing, na mga sumusunod sa Kanya, mga taong sumusunod sa Kanya, may kagalingan, may forgiveness, pero may mga taong sumusunod sa Diyos na nakakaranas din ng mga pain at mga sufferings na hindi natin maiwasan yung kasama talaga yun sa pagsunod sa ating Panginoon. So, minsan din, no, makakaiwas tayo, nagpapayo din sa mga taong nagsasamantala sa mga taong malapit at nagtitiwala sa atin. Diba? So, sabi nga, wag nating gawa ng masama yung mga taong malapit sa atin at nagtitiwala po sa atin. So, ang mga relasyon na may malasakit at pagkakaisa at katapatan ay mahalaga sa ating Panginoon. So, ang mga hindi makatarungan kilos ay nagdudulot ng pagkasira ng ugnayan at ng ating relasyon sa Diyos. Alam naman natin kapag hindi tayo, wala tayong integrity, diba, naloloko tayo o nag-cheat tayo sa isang tao, lalo na sa may mga relationship, no, hindi nagiging maganda, nagkakaroon ng damage yung relationship natin sa iba. At syempre, hindi lang sa relationship natin sa iba, kundi sa ating Panginoon, no, nasisira din. So, dapat natin iwasan ang mga mapanirang sa loobin o pagkilos at mas lalo natin palaganapin ang pagmamahal at pakikipagkapwa-tao. Sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. Sabi niya, mahalin mo yung kapwa-tao mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, pangatlo, iwasan ang kasamaan. So, verse 31 to 32, sabi po doon, do not envy, violent, or choose any of their ways. Sabi niya, wag ka daw, tinatawag dyan, wag ka daw gumawa ng masama o gayahin yung mga lakad nila. For the Lord detests perverse, but take upright into confidence. Iwasan ng masama. So, binabalaan tayo ng kawikaan na huwag maghangad o magselo sa mga taong sumusunod sa maling landas. Di huwag tayong magselos o maghangad sa mga taong sumusunod sa maling landas. Kahit na minsan ay tila ay nagtatamo ng tagumpay sila, kung tayo mainggit sa mga taong gumagawa sila ng masama, yet nagtatagumpay sila, nandadaya sila. Pero kasi syempre, di ba, ang mga taong gumagawa ng masama ay hindi rin magtatagal. Pero ang mga taong gumagawa ng mabuti at nananampalataya sa Diyos ay lalong pinagpapala niya. Ang mga landas ng kasamaan ay humahantong lamang sa pagkawasak, di ba? Talagang i-destroy ka ng mga paggawa ng masama. So, habang ang mga tapat sa Diyos ay tumatanggap ng kanyang pagpapala, ang mga taong matuwid ay merong gawa at relasyon mula sa Diyos at sa pamamagitan ng pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Diba? Sa atin, di ba, yung proteksyon o pakikipagrelasyon natin sa Diyos ay magdadala po sa atin ng pagpapala at magdadala po sa atin sa kalooban niya sa buhay natin. So, nakakaranas sila ng tunay na payapa at tagumpay na buhay, no? Ang mga taong may Panginoon ay nakakaranas talaga ng tunay na kapayapaan at tagumpay, di ba? Kaya nga true riches comes from your relationship with God and the presence of God, di ba? Sa ayun yung tunay na success, no, na mawala ka dong sa kasamaan. So I pray, no, mayroon po sa atin, no, nasa lubnop pa rin ng kasamaan, no? No, dalangin po namin na tayo po ay maiwas sa ganyan, no, sa ganyang mga lakbayin o daan. So,
Puwede natin itong itanong sa ating mga buhay, 'no, puwede nating itanong, madalas ba nating, ah, ipinagpapaliban ng tulong sa iba kahit na meron tayong kakayanang magbigay? Ulitin ko po 'no, madalas ba nating pinagpapaliban ng pagtulong sa iba kahit na meron tayong kakayanang magbigay? Pangalawang tanong, natutukso ba tayo na gumawa ng hindi tamang desisyon o magpapatawad sa ating mga pagkakamali? Pangatlo, naiinggit ba tayo sa mga taong sumusunod sa maling paraan o nagtitiwala tayo na tamang landas ay ang mag ang tamang landas, ng Diyos ay magdadala po sa atin sa tagumpay, 'no? Unang-una po, number one, generosity and responsibility. Pangalawa, integrity and relationship. And pangatlo, 'no, iwasan natin yung, kasamaan. So, avoid, wickedness. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita, Panginoon, nagsisilbing gabay sa aming buhay. Tulungan mo po kami na maging bukas palad sa pagbibigay, lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan po ng tulong, Panginoon, at maging pagpapala po kami sa iba. Nawa po'y laging laging maghari sa aming puso ang kabutihan, integrity, at ang pag-ibig na nanggagaling po sa inyo at pag-ibig sa kapwa, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, na kami baguhin mo, tulungan mo, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ilalayo mo po kami sa lahat ng mga tukso, Panginoon, ng mundong ito at mga maling tao sa buhay namin, Panginoon. Ilagay mo po kami sa tamang mga tao, Panginoon, na itutulungan kami lumago sa espiritual, tutulungan kami magtagumpay sa buhay. At maraming maraming pong salamat at dalangin po namin sa lahat po ng may sakit, sa lahat po ng mga nade-depress, sa lahat po ng mga taong ah, nangangailangan po ng tulong niyo po, Panginoon. Dalangin po namin, sila po ay kami po ay tulungan mo, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming maraming pong salamat at naniniwala po kami, Panginoon, ng programang ito ay na hindi lang aabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat again at ah, palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat. God bless everyone.